Good morning guys, kasabong Luzon, Visayas, wala na sa inyong aking mga followers, aking mga viewers, subscribers Sabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko ang kuting tips sa inyo tungkol naman sa kaalaman ko sa kalinisan sa ating manukan. Bago ko ipagpatuloy kasabong ang topic ko, pakila ko sa inyo ang hawak ko ngayon, isa ka inahin, babae. Ito siya ang pinagparis ko, ang Brie Talisay at saka yung Haps. Ito siya ang anak. Yan, oh. May mga anak na din ito siya. Inahin na din ito siya. Yan, oh. Mahaba na nga. Hindi ko na putulan pa ulit. Dito pala sa pagkalaman natin, ang importante dito, ang kalinisan din. Bukod na malinis ang ibinigay nating pagkain at saka inom tubig sa kanila, kailangan din nililinis din natin ang ating manukan, ang paligid, lalong-lalo na ang kanilang pinaglagyan natin bawat isa. Kahit ano tayo kabisi tulad ko, kahit marami akong ginagawa araw-araw, natural lang naman talaga yan, marami tayong ginagawa sa araw-araw, pero bigyan natin time. Kailangan makapaglinis talaga tayo sa ating manukan sa isang linggo, kahit isang beses lang, okay na. Tulad ko, kapag hindi ko nakapaglinis arong Sabado, tulad kapon Sabado, busy ako, may ginagawa ako, ngayong araw na linggo ngayon, naglilinis ako sa aking manukan. Katunayan yan, katatapos ko lang naglinis doon sa likod sa bahay namin kasi may mga manok din ako doon nilalagay. Ngayon nandito naman ako, maglilinis naman din ako dito. Linisin ko lahat ang aking pinaglagyan, para pinaka-importante yan, para nga alam nyo ba, kung malinis ang ating pinaglagyan sa ating manok, malayo na magkasakit-sakit ang ating mga manok. Yan ang pinaka maganda kung malinis ang ating manukan. Malayo sila sa mga sakit-sakit. Pero kung marumi ang ating pinaglagyan sa ating mga alagang manok, doon kasi nagsimula na nakakit sa kanila ang mga bakterya dahil sa dumi. Pero kung malinis, wala ngayon na bakteryang kumakapit sa katawan sa ating mga alagang manok. Yan ang importante. At saka ang kalinisan sa ating manukan, kung mayroon mang nakatira sa malapit sa ating pinaglagyan mga manok, lalo kung backyard brothers lang tayo, may nakatira sa malapit sa manukan natin, hindi yan maglilikramo na iba ang amoy sa ating manukan. Mas maganda lagi natin dilinis para hindi tayo malikramo sa mga kapitbahay malapit sa nakatira. Yan ang pinaka-importante. Walang maglilikramo sa iyo ng kapitbahay na alagang-alaga ka ng manok tapos nangangamoy na, hindi mo malinis. Pero kung malinis ang iyong manukan, matutuwa, masaya ang iyong mga kapitbahay ngayon dahil malinis ang iyong manukan. Yan ang pinaka-importante sa magmanok, lalo na kung dito lang tayo sa parte syudad. Mga bagay ang kailangan lagi lang natin panatiliin malinis ang manukan. Ang gagawin lang natin, kung wala tayong ibang ginagawa, hindi tayo busy, lilinisin natin. Kahit busy tayo, kailangan talaga magbigay tayong araw, oras na iyan ang maglilinis talaga tayo. Kailangan linggo-linggo nakapaglinis tayo. Yan ang ginagawa ko. Kung malinis ang iyong manukan, malinis din ang iyong mga manok. Healthy, malusog ang katawan. Yan ang pinaka-importante dito. Ito din ang ibinigay ko og tips sa araw na ito ngayon sa inyong mga baguhan pa lang. Kung magmanok kayo, lalong kukunti pa lang ang mga manok nyo, sandali lang gamitin. Wala pang isang oras tapos na kayo naglilinis. Pero kung marami ang manok nyo, kailangan talaga tiyaga, dahil siyempre kung marami ang manok nyo, marami din ang linisin nyo, malaki ang linisin nyo, matrabaho din, malaki ang trabahoin. Natural lang yan. Kung marami ang manok nyo, malaki din ang trabaho inyong linisin. Kung kunti lang ang manok nyo, kung kunti lang din ang linisin nyo. Natural lang yun. Pero dito sa pag-alaga kasi manok, pinaka-importante, masipag matyaga tayo dito na mag-alaga. Masipag matyaga tayo maglinis din sa kanilang pinaglagyan. Kulungan, lalo-lalo no kung kawayan ang sahig nyo pinaglagyan nyo, kailangan yan isprayin yan tubig, o kaya brasin nyo
Nagkadepende na yan sa pamaraan nyo. Kasi pinaka-importante din kung ang kulungan yung pinaglagyan sa mga alaga nyong manok, lalo na kung mga manok nyong gagamitin yung panglaro, iingatan talaga natin na hindi sila magasgasan, hindi magkasibak. Kasi kung marumi din ang kanilang apak-apakan na kulungan, doon din magsimula na magkaroon sibak. Pero kung lagi mong nililinis ang kanilang pinaglagyan mo, na inapak-apakan nila, laging malinis, hindi sila kaapak ng madumi, hindi nagkakatibak. Kasi ang tibak, alam mo, nagsimula lang kasi yan. Magasgasan lang kunti itong talampakan na ito, magasgasan lang kunti. Tapos makaapak ng mga dumi-dumi. Yun na. Magsimula na yan. Na mamaga, ma-infeksyon na. Hanggang magiging tibak na. Kabila ang paa na yan. Kapag lalala na, makabayaan yan. Yan ang totoo. Pero kung panatiliin natin laging malinis ang ating pinaglagyan, ating manok, hindi magkatibak ating mga alagang manok. Ang puriba ko yan, pagpatunay sa inyo, ang mga manok ko dito, kahit may mga edad na, hindi nagkatibak. Ito ang pinaka-tips ko sa inyo. Kahit may edad na ang ating mga alagang manok, basta lagi lang malinis ang ating pinaglagyan, hindi basta-bastang magkatibak yan. Magkakatibak ang isa ka manok, lalong-lalo na pala kung siminto ang inyong pinaglagyan tapos hindi nyo sinapinan, magasgasan ang ditong talampakan, yun na, magsimula na ng magkatibak. Yan totoo. Naranasan ko na yan, kaya ibinahagi ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok. Hanggang dito muna kasabong, bukas ulit ibang topic na ipapaliwanag ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat na nag-support, nagsubaybay dito sa aking mga ginawang content videos, kaalaman ko tungkol sa pag-alaga ng manok. Ulitin ko, maraming salamat sa nag-subscribe sa akin. Thank you talaga. At saka sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe din para nga ang aking kaalaman sa pag-alagang manok, malalaman nyo rin kung napanood nyo ang aking mga ginawang i-upload mga content video dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Yan lang, thank you ulit sa panood sa inyo lahat. Bye bye.